Kahel. O, coffee. Gikain. Ayan, namoy lang. O, Witi. O, dito sa ibi. O, ayaw ni coffee. O, ito. Merienda nyo yan. Sige. O, lumapit na rin si Reddy. Handa-handa kayo bukas. Naku. Ito naman si Gray. Si Lila na lang ang kulang dito. Nakamerienda na yun, di ba? Si Lila? Oh, Witi. Ayaw ba? Konti. Binigyan ko siya. Kapirasong isda. Ayan, pinapak ni Kahel ang kanya. Binaba pa talaga sa sahig. Nako, ready? Ano? Oh. Uy, naubos na ka, Kahel. Hala, naubos na yung sariwa. Ayan, kinuha niya yung kay Witi. Ay, naku talaga. Oo, para saan mo dadalhin yan? Tinago pa. Uy, saan mo dadalhin yan? Talaga naman ikaw. Hindi to naman nakakawin yan. Halika dito, halika. Uy, ba't dinala mo dyan? Madumi dyan. Halika. Ala, naubos na. Nawala na, nilunok niya. Ayan, may konting natira. Talaga ikaw, Kahel. Ayun, kinain niya pa, oh. Ba't dinala mo dyan, be? Halika dito. Talaga ikaw, halika. Oh, naku, nanghingi pa ng dagdag pa. Napunta na sa kalabasa. Naku, wala na, oh. Yan, wala nang patawad, oh. Dinagdagan mo pala ng kalabasa? Oh, saan ka pupunta? Oy, tumakbo na. Uy, saan ka pupunta? Lumabas na. Oh, natulala kayo na. Oh, tinakbuhan tayo ni Kahel. Oh, coffee. Sige, bilis. Uy! Naku, pati ng tissue. Tissue pa, please. Oh, coffee. Kainin mo yan. Thank you, Papa. Teka. Hindi, okay na to. Ini-encourage natin silang magsinga para hindi ma-stuck sa kanilang ilong, hindi maipon yung sipon. O, paano yan, words? Tinakbuhan tayo ni Kahel. Nakadali na ng laki-laking hiwa na kalabasa. O, ikaw na problema din. Kakapapakla lang din ni Witi. Gusto siguro niya mayroong pang toppings. Mamaya pa. Anong oras pa? Alas 4 pa lang eh. Ang aga-aga pa eh. Oh, ready? Nasaan ba si Lila? Lila? Sige, coffee. Papak ka dyan. Oh, ready? Sige, ito sa'yo, be, oh. Ayaw ni Witi. Nako, pinapak ni coffee. Ayan, naubos niya, Papa, oh. Nako, gutom. Parang si Kahel. Bumabawi na. Sige, kain na kayo ng kain. Kaya bukas, madidiwam na kayo. Bukas ng umaga, bago mag-breakfast, kailangan ko muna kayong timbangin. Then, inom na kayo ng pang-dewormer bago kayo kumain, ha? Witi, manta kayo sa lasa, ha? Sa bagay, yun naman talagang pinapainom natin sa inyo nung baby, nung malit pa kayo, eh. 2 weeks old pa lang kayo ni Reddy. Yun nga lang si Samson ang hindi na diwan ng time yun, na? Inosente pa kasi ng mga panahon na yun, mga kakatlover. Wala pang alam sa mga home remedy. Uy! Sige, Dura! Dura mo, be! Sige! Sige, si Dura! Uy, suka! Uy, nako! Hindi, naisuka. Nilunok ulit. Ano lasa? Sarap? Patay, masarap yata. Ubo mo, ubo. Isuka mo. Naku, nginunguya pa. Ano lasa? Yan. Sige. Wala, ayaw talaga isuka. Wala talaga. Ako, mamaya, inom ka ng luya, ha? Okay na? Oh, sige. Sige, ubo. Ginunguyaan niya, oh. Sobrang lapot kasi ng kanyang plema. Hindi maisuka basta. Sa sipon, walang problema. Isinensingan niya. May time nga, kumakapit pa yan siya, maisuka lang or maidura lang ang plema. Pero hindi talaga eh. O ano, Witi? Ha? Okay ka lang? O, ikaw na lang mag-isa dyan, ha? Wala na si Coffee, hindi na bumalik. Mamaya na lang kayo kakain, ha? Busog ka na, Coffee? Busog na? Ha? Busog na ikaw. Ang sarap ng tulog mo kanina, ha? Nako, may tihaya effect ka pa sa box.
Ayan po ang mata ni Coffee, oh. Since birth po yan. Ganyan na yan. Ready? Tinitiis mo talaga yung gutom, no? Hinihintay mo hanggang mamaya. 6:30 pa kayo pakainin ni Papa. Anong oras pa lang, oh? Oh, alas 4:20 pa lang. Oo. Kasi yung Papa nila naawa. Binabago na kasi yung routine sa kanilang pagpakain. Twice a day. Pero sa umaga, alas 7, ang pinaka-maximum time na pakain sa kanila hanggang alas 8:30. Then, ang next na kain nila sa gabi na, mga 7:30. Kaso, naawa ang Papa nila. Halos 12 hours daw ang gap. Gutom na sila, kaya naawa siya, hindi maiwasan na bibigyan ng merienda. Ha? Oo, si Lila na umaga bago umalis si Mister. Naglambing si Lila sa kanya. Nakabihis na, dinamba siya. Naglambing, gustong humirit ng merienda. Sinaway ko, pinigilan ko, wag mo na bigyan kasi kakakain lang. Ngayon dumating si Mister, alas 4 ka dumating, di ba pa? Oh, mga halos alas 4 na ng hapon siya dumating. Aba, si Lila, nung narinig yung boses ng Papa niya, dali-daling bumaba kasi natulog silang dalawa ni Reddy doon sa taas, doon sa kwarto. Akala ko hindi bababa si Lila. Gulat lang ako, naunahan na pala ako ng baba. Dinambahan ng kanyang Papa. Pumunta sa CR, dinambahan kasi yun yung lambing ni Lila pag merong gusto. Hindi sanay ang Papa nila sa kuko na matalas. Kaya nagsisigaw ang kanilang Papa. Oh, ito naman. Oh, sa boxer shorts. Yung tumama, no? Yung kuko, kumawit. Oh, ang ugali lang ni Reddy, yung kanyang katawan, isasagi sa kuha natin binti, no? Ganun lang yung kuha ni Reddy ugali. Si Witty naman, kaiba naman ito, dadaan sa titig. Tititigan ka ng maigi. Yung malagkit na titig. Tapos, maghihintay lang yan siya. Bahala na tayo kung bibigyan o hindi. Ano to? Magaling mangonsensya to. Ito naman si Coffee, iba naman ugali niyan. Susunod-sunod lang ito kung saan napunta yung kanilang mama at papa, sinusundan. Tapos kunwari, naglilinis. Yan yung ugali ni Coffee. Ito naman si Gray, ugali naman ito. Sa tuwing kumakain kami, pumupunta, kahit katatapos lang nilang kumain, ito naman, pumupwesto na sa ilalim ng mesa, tapos tititigan kami pareho. Walang kurap, hindi kumukurap. Basta titingin lang ng malagkit sa amin. Hindi naman din ito nagngingiyaw, basta titig lang siya. Ganun na ang ugali nito. Ito naman si Blue, iba naman ang karakter nito. Kunwari, wala siyang pakialam, dead ma siya. Pero pag naamoy niya yung ulam, dali-dali yan lalapit. Tapos, isesenyasan na nananakam na siya. Yung dila niya, parang yung bibig niya, di ba pag nananakam tayo, parang anong tawag dyan? Ha? O, parang naglalaway siya, ganun. Ibig sabihin, gusto na yung ulam na naamoy niya. Eto naman si Kahel, kakaiba naman ang ugali nito. Kahit busog ito, walang kabusugan. Gagawa ng paraan ito. Marunong mag-psycho ito, yung pag-amoy, nako, napaka-talas. Kahit na nailagay na sa microwave ang isda. Pagdating kasi sa isda, yan ang pinaka-weakness niya. Pero pag sa ibang ayaw niya, isda lang talaga siya. Magaling itong maghanap ng paraan, makuha lang niya yung gusto.